Kapag gusto mo magkaroon ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na parang katumbas ng gantimpala ng isang taong nakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na kailangan pumunta dun sa digmaan. Kinakailangan mong unahin ang iyong dalawang magulang. Pakitunguhan mo sila ng pinakamainam na pakikitungo sa kanila, sapagkat yung gawain mo na yon, ang katumbas niya, ikaw ay nakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin, lalong-lalo na ang isang anak na nararapat na mabatid niya na ang pagsuway niya sa kanyang magulang, oo, ang pagiging rebelde niya sa kanyang magulang, ito ay isang napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kabilang sa katuruan sa atin, sarili yung Islam, sa mga anak, sa mga kabataan, na nararapat na tayo ay maging mabuti sa ating mga magulang. Nararapat na tayo ay magalang sa kanila, hindi natin sila sisigawan, hindi natin sila sasaktan, kundi ang kapalit ng pag-aruga nila sa atin nung tayo ay batang paslit pa lamang, kapag maabutan natin ang katandaan ng bawat isa sa kanila, kinakailangan natin to suklian ng pag-aaruga sa kanila at pagmamahal kapag dumating na sa kanila ang kanilang katandaan. Kasi ang panahon, mga kapatid, give and take lang ang buhay natin dito sa mundo. Kung noong tayo batang paslit pa lamang, tayo ay pinapadede ng ating mga magulang, tayo ay inaalagaan, binabantayan ng pagtulog, paggising. Gayon din, kapag dumating naman yung panahon na sila yung tatanda, tayo naman ng mga anak ang gaganti o gagawa sa ginagawa nila sa atin nung tayo batang paslit pa lamang. Tandaan natin, buhay man o yumao ng ating mga magulang, kinakailangan pa rin natin silang ipagdua ay panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yun lang ang yaman ng isang magulang na naiwanan niya dito sa mundo. Kapag nakapag-iwan siya ng isang mabuting anak na magdudua sa kanya, yun ang tunay na kayamanan ng isang magulang. Kahit nandoon na siya sa kanyang kubur, sa kanyang libingan, kapag nagdua ang kanyang anak, humingi ng kapatawaran ng kanyang anak kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang dalawang magulang, ay dumarating ang kabutihan, ang gantimpala sa kanyang mga magulang kahit na sila ay nasa kubur. Mga kapatid Islam, mga kapwa kong anak, lagi natin alalahanin o tandaan na ang pagiging mabuti natin sa ating mga magulang ay kabilang ito sa kahulugan ng tinatawag na jihad. Totoo, kung gusto mo mag-jihad, o magkaroon ng gantimpala na katumbas ng jihad o pakikipagdigmaan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan mo mahalin ang iyong dalawang magulang. Kinakailangan mo sila pakitunguan ng pinakamahusay, pinakamainam na pakikitungo sa kanila, dahil magkakaroon ka ng gantimpala na parang gantimpala ng isang taong nagjijihad, makipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ng jihad, merong isang lalaki na lumapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng lalaki na ito, sabi na, "Ya Rasulullah, ubayi'uka 'alal hijrati wal jihad. Aftagil ajra min Allah Ta'ala." Ang sabi ng lalaki na ito na lumapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi na, "Ya Rasulullah, sumpaman," sabi na, "Ya Rasulullah, ay gusto ko isama ang aking sarili sa iyo, sa iyong paghihijra at sa iyong jihad, nang sa gayon," sabi niya, "ay makamit ko ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala." Ibig sabihin, panipresent niya ang kanyang sarili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa larangan ng hijra o sa larangan ng jihad, nang sa ganon, sabi niya, "Ya Rasulullah, ay magkaroon ako ng gantimpala," sabi niya. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Fahal laka min walidayka ahadun hayyun?" Sabi ng Rasulullah, "Meron ka pa ba," sabi niyang, "mga magulang? Buhay pa ba ang isa sa iyong mga magulang?" Yun ang tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng lalaki na ito, sabi na, "Qala na'am, bal kilahuma." Sabi na, "Ya Rasulullah, buhay pa ang aking mga magulang." Yung dalawang magulang niya ay buhay pa. Kaya sabi ng Rasulullah, "Pataftagil ajra min Allah Ta'ala." Hindi ba gusto mo magkaroon ng reward na parang katumbas ng jihad at hijra sa panahon ko? Ang sabi ng lalaki na ito, sabi na, "Ya Rasulullah, na'am. Gusto kong magkaroon ng gantimpala, kaya't gusto kong sumama sa inyo sa jihad." Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farji' ila walidayk fa ahsin suhbatuhuma." Ang sabi ng Rasulullah, bumalik ka sa iyong mga magulang at pakitunguan mo sila ng pinakamabuting pakikitungo sa kanila.
Subhanallah. Sa isang riwaya ng hadis, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fafihima fajahid." Sabi ng Rasulullah, ang mabuting pakikitungo ng isang anak sa kanyang mga magulang, ito ay kinukonsider na isang uri ng pakikidigma o pagjijihad ng isang tao. Subhanallah. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kapag gusto mo magkaroon ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na parang katumbas ng gantimpala ng isang taong nakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na kailangan pumunta dun sa digmaan. Kinakailangan mong unahin ang iyong dalawang magulang. Pakitunguhan mo sila ng pinakamainam na pakikitungo sa kanila, sapagkat yung gawain mo na yon, ang katumbas niya, ikaw ay nakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na mas inuuna nila pumunta sa isang lugar para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero nakalimutan niya ang tungkulin niya sa kanyang dalawang magulang. Hindi mo ba alam na ang pagiging mabuti mo sa iyong mga magulang, pagmamahal mo sa kanila, ito ay isang uri ng jihad, pagkikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, yung jihad, usapin ng jihad, kahit tayo ay nasa tahanan natin, ay nagagawa natin to sa pamamagitan ng pakikitungo natin sa ating mga magulang. At lagi natin alalahanin mga kapatid, ang usapin ng jihad o paglalakbay sa landas ng Allah, pagkikipagdigmaan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hinahatulan ng mga ulama natin na fardul kifaya. Fardul kifaya. Ibig sabihin, kapag may mga ilang grupo ng mga tao, nandun na sila sa larangan ng jihad, hindi ka na inoobligan ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumama ka doon. Ibig sabihin, kahit ilang mga tao lang o grupo ng mga tao magsasagawa nito, ligtas ka na sa pagiging masuliya mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ang pagiging isang mabuti ng isang anak sa kanyang mga magulang, ito ay fardu ain. Ibig sabihin ng fardu ain, obligado ito sa bawat isang anak. Hindi ito collective groups, kundi individual na anak, obligado sa atin to. Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin sa ating tahanan, lagi mo alalahanin, o aking kapatid, kuya, ate, na ang pagiging mabuti mo sa iyong mga magulang, ito ay obligasyon mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod sa ito ay obligasyon mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakakagawa ka rin ng gantimpala na katumbas ng isang tao na naglalakbay upang siya'y dumako sa pakipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala.